Timbog ang isang lalaki matapos mahulihan ng iligal na baril at droga ng mga tauhan ng Taguig City Police Substation 4 kanina lamang madaling araw. Kinilala ni Police Captain Nelvin Pasha, Substation 4 Commander, ang suspect na si alias Audrey, 20 anyos, residente ng Tuktukan Cemetery, Barangay Tuktukan, Taguig City. Ayon sa pulisya, nagsagawa ng anti-criminality operation ang mga tauhan ng Substation 4 na nagresulta sa pagkakaresto sa nasabing suspect bandang alas 3:30 na madaling araw sa Kalayaan Street, Barangay Ususan, Taguig City. Na-recover sa kanyang isang caliber 38 na may 3 live ammunition at 2 plastic sachet ng hininalang shabu na may timbang na 2.4 grams at nagkakalaga ng 16,000 pesos. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa Taguig City Police Station na naharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9165. Inamin ng suspect na gamit ang lisensyadong baril 2 beses na umano siyang nakapang-hold up sa isang lugar sa lungsod. Ng Guadalupe. Ano gamit mo pag nang-hold up? Baril po. 2 beses lang po. Isang lugar? Makati po. Makati lang, hindi dito sa Taguig. Huli, ina-arrest namin sa lang illegal na pag-ingat ng pinagbabawal ng droga at pagdadala ng baril na. Inaresto ang isang lalaki na nanghablot umano ng cellphone ng isang buntis na angkas ng motorcycle na minamaneho ng kanyang nubyo sa kabaan ng PNR Nichols, Barangay Western Bikutan kaninang madaling araw. Sa kulungan bumagsak ang umano'y snatcher ng biktima sa nasabing angkas matapos masakuti ng mga otoridad sa isang lugar ang suspect at kasama nito at nakuhanan pa sila ng shabu. Naharap sa kasong robbery, snatching at paglabag sa RA 9165 ang naresto mga suspect na sina alias Gerald, 18 anyos, na isang construction worker at residente sa nasabing barangay, at alias Jason, 26 anyos, na isa ring construction worker at residente ng barangay Fort Bonifacio, Taguig City, na parehong street level individual sa lista ng pulisya. Sa nakarating na ulat kay Police Captain Jobert Garcia sa supervision ni Police Captain Joel Gulimlim, Substation 2 Commander, ganap na alas 3 na madaling araw nakaangkas ang biktimang si Francisca, 20 anyos, freelance artist at residente ng Tondo, Manila, sa motorsiklo ng kanyang partner habang tinatahak ang PNR Nichols na hawak nito ang kanyang cellphone. Gayunman, bigla na lamang sumulpot mula sa likuran ang suspect at hinablot ang kanyang cellphone, saka mabilis na tumakas habang humingi naman ng tulong ang biktima sa Police Substation 2. Dahil sa mabilis na pag-responde ng mga kapulisan na nakipag-ugnayan sa mga barangay officials ng Western Bikutan, agad naresto ang mga suspect kung saan na-recover sa kanilang isang cellphone at 2 plastic sachet ng naglalaman ng 0.3 grams ng shabu na nasa 2,040 pesos ang halaga. Paano mo nasabing hindi sa'yo? Nakuha nga sa'yo. Hindi sir, tingnan Ito, Sir Nolan, si Madam Bunte 6 months, kaya talagang desido silang tuluyan. Saka lagi po kasi kami dumadaan dyan. Ngayon lang talaga Ngayon lang po. Nag-away pa kami, akala ko nakatulog siya, yun pala may humahatak na pala sa kanya. Kaya kami tumayo lang. Sama ng bagsak, inalagang kala ko natamaan ng yung paa niya ng Natampo side po kasi yung bumagsak pa ganun eh. Sabi, di bali ng ako na yung mabagsakan eh. Buti nga nakatayo siya. Tapos tutulungan pa niya ako itayo yung motor kasi nabagsakan niya yung paa ko. Sabi ko, wag na ako na ako na. So sinabi niya na is-snatch niya. Nakita ko po, tumakbo po punta dito. Tapos buti may yung burger po na isa. Nagsabi na, yun nga po kilala yung Torio. Tumakbo daw po papunta dito. 2 sila. Yun ang mukhaan ko po is isang naka-black tapos isang nakahubad. yun yung nakahubad yung kumpirmadong na ito. Opo. Sila po yun. Saka umamin na rin po eh. Maraming salamat, madam. Kung di dahil sa inyo hindi namin mahuli ang mga yan. Salamat din po sa responsibility mo. Bilis nga eh. Sabi nga po pang 10 kaso na tayo ng Swerte lang namin. Swerte lang. Bukas yung GPS. Kaya na-detect namin kung nasa yung cellphone. Hindi po rin nila pinatay agad. Kaya alam namin mismo kung nasa yung cellphone. Ito, ni-screenshot ko pa nga eh. Na sumempla ko agad yung mapa. Ni-screenshot ko, sabi tumawag na ako ng 911. Nagtumawag kayo ng 911, sir. Ilang minuto po? 5 minutes.
Ganun po kabilis. Ano po kasi, saktong pag minot po namin sa may PNR Nichols, pagka minot po sa may bandang lubak, tsaka po sila tumakbo para kunin yung cellphone sa amin. Kaya lang po nakipagagawan ako sa dahil lang yun, sumemplang po kami sa motor namin. Tapos, pagkatayo po namin, nakita po namin active yung GPS ng cellphone, kaya dali-dali po kaming tumawag ng 911, tapos nagpa-responde po agad sila ng police. Mga 5 to 10 minutes lang po, umano na kagad, nag-responde na po kagad. Tapos nung nakita po na active pa yung cellphone, pinapuntahan po agad kung nasaan. Tapos nung tumawag na po kami ng barangay para makapag house to house po doon. Tapos nahuli nga po yung mga snatcher. Ikaw, Jason Torrio at si Morris Pritz, tama? Morris Pritz, Jason Torrio. Kayo ay naaresto namin sa kasong Article 308 or theft, snatching at RA 9165. Kayo ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ay yung sasabihin ay maaaring gamitin laban sa inyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Kayo rin may karapatang kumuha ng sariling abogado o tagapagtanggol. At kung wala, ito'y pagkakalob sa inyong gobyerno. Kayo rin may karapatang kumuha ng sariling tagasuri na iyong pisikal na katawan o doktor. At kung wala, ito'y pagkakalob sa inyong gobyerno. Naiintindihan nyo ba mga karapatan nyo? Sagot. Sagot.